Good morning po sa inyong lahat. Ako po ako po ang naka-assign ngayon, si Pastor Tess, dahil Thursday na po ngayon. Ang bilis ng araw, ano. Ah, Magandang umaga sa ating lahat, sa buong Pilipinas. Salamat sa Panginoon dahil meron tayong panibagong buhay at kalakasan na pinagkaloob sa atin. Kalakasan nagmumula po sa ating Panginoon. Salamat dahil binigyan niya tayo ng masarap na tulog. Ako nga, diretso ang tulog ko ngayon, no? At hindi kasi umulan. Pag umuulan po kasi, nagigising ako talaga sa kalagitnaan ng gabi pagkatapos. Hirap na akong bumalik sa aking pagtulog. Pero salamat sa Panginoon dahil wala akong insomnia. Kala ko meron na. At salamat dahil binigyan niya tayo ng masarap na tulog at payapa. At sa amin kasi okay lang sanang umulan. Masarap matulog pag umuulan, di ba? Kaya lang, pag umuulan po dito sa amin at malakas ang ulan, nagigising ako kasi baka bumabaha na. Baha doon sa kalsada. Tapos dito sa bandang kusina namin ay mataas yung pumapasok yung tubig doon sa mga singit-singit ng sa mga singit-singit ng simento. At pagkatapos ay tumutulo doon naman sa itaas namin. Tumutulo doon kaya kailangan kong gumising at tignan kung ano na ang nangyayari. At salamat sa Panginoon, ngayong gabi hindi siya umulan kaya mahimbing ang aking tulog. At kumusta na kayo mga kapatid, mga kaibigan? Kumusta na ang ating isang linggo? Pero nyo, makakaraos na naman tayo ng isang linggo dahil Thursday na ngayon. Bukas ay Friday, Saturday, Sunday. Malapit na ang ang Pasko. Alam po ninyo sa buwan ng Oktobre, itong buwan ng October ay talagang meaningful sa akin to kasi ito po yung aking kaarawan, yung birth month ko ang pero inyo hindi ko na-imagine na makakarating ako sa edad kong to. Ang akala ko ay hindi ako aabot or wala akong kaisipan na tumanda or mamatay. Hindi ko naisip yun. Pero salamat sa Panginoon dahil abot ako sa panahon na katulad nito. Sa umagang to, bago po tayo magpatuloy, ay patuloy na inaanyayahan ko po ang bawat isa. Wala po tayong ngayon, wala po tayong music kasi hindi nakargahan yung aming yung tablet, hindi nakargahan yung tablet na tumutunog o nagbibigay ng ng music ay hindi nakargahan. Kaya sabi ko, hayaan mo na walang music. Total, di naman yung music, pwede tayong magpatuloy kahit na walang music. Walang makakahadlang, di ba? So, tayo po ay manalangin bago po tayo pumalaot o patuloy sa ating pag-aaral sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, patuloy na pinasasalamatan ka namin sa araw nito sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, at salamat sa pag-iingat mo po sa amin sa buong magdamag mula sa aking pamilya, ang buong Pilipinas, ang mga OFW at ang mga Pilipino na ninirahan sa ibang bansa. Maraming salamat, Ama, dahil iningatan mo kami at hindi mo kami pinabayaan. Maging ang aming mga leaders, ang aming Pangulo at Pangalawang Pangulo at ang kanilang pamilya. Maraming salamat, O Diyos, at patuloy na samahan mo kami sa aming pag-aaral sa umagang ito. Hayaan mo na marami ang makarinig at makapanood ng video na to para sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa kaligtasan ng lahat. Salamat po, Panginoon, at patuloy na
Gabayan mo kami at patuloy na maluwalhati ka, maipangaral po ang salita mo ng buong dalisay, linis at malinis at puro. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Magandang umaga, Brother Efren, Sister Mercy. Magandang umaga po sa inyong lahat. At patuloy na pasalamat tayo sa Panginoon. Huwebes na ngayon at malapit na naman ang matapos ang Oktubre, no? Ano na ngayon? October 5 na ngayon. Biruin niyo, isang linggo na tayo, no? Salamat sa Panginoon na iniingatan niya tayo kahit na ba mabilis ang takbo ng panahon, pero iniingatan tayo. Ang mabilis na panahon po kasi ay ito ay ginagawa ng Panginoon para po doon sa mga naligtas sa kanyang bayan, sa lahat ng mananampalataya niya na nahihirapan na sa panahon na ito, at para po sa bigyan ng pagkakataon din ang mga taong wala pa sa kanyang bakuran na magkaroon ng realization na ang panahon ay matatapos na. Ang panahon ay tumatakbo ng mabilis. Kaya doon sa mga taong hindi pa binibigyan ng halaga ang Diyos sa kanilang buhay, ay binigyan niya ng pagkakataon. Good morning, Kimi Labs. Nakatulog ka ba, Kimi Labs? Ang aga. At binibigyan niya ng pagkakataon ang mga tagasunod niya na talagang mabago, mahubog ang karakter bago man lang siya dumating, no? Bago man lang dumating ang ating Panginoon upang kunin niya ang lahat ng kanyang mananampalataya, mga tagasunod na tapat na sumunod sa kanyang mga utos. Mahirap sumunod sa mga utos ng Panginoon kasi hindi natin nakalakhan yun, hindi natin nakasanayan. Pero kung sisimulan po natin ngayon, kailan pa tayo magsisimula? Kundi ngayon, di ba? Kung sisimulan po natin kahit na pausad-usad lang, kahit paunti-unti, ay masasanay din po tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Panginoon. Kasi inalagaan tayo ng maling katuruan mula pagkabata. Kung ang magulang natin ay hindi ginagawa yung pagkilala, pagsunod sa kautusan ng Diyos, lumaki tayo sa pamilyang ganon. So, paglaki natin, halimbawa, 20 years old ka na, saka mo palang nabigyan ng pagkakataon ng Panginoon sa buhay mo, ay di 20 years na tinatanggal ang iyong mga ang mga maling katuruan, lalo na kung hindi ka talaga naging tapat at hindi ka focus, hindi mo binigyan ng priority ang Panginoon. Kasi sa buhay natin, number 1 na priority ang Panginoon, hindi po yung ating kabuhayan, hindi po yung ating buhay, hindi po yung mga pinapahalagahan natin. Excuse me. Kasi ang tao, lalo na sa panahon ngayon, ang mahalaga at pinapahalagahan ay ang hanap buhay, ang buhay. Kaya nakita mo yung mga nagtatrabaho ngayon sa call center, kahit na linggo nagtatrabaho yan. Hindi kasi nga hindi sila makakatrabaho, hindi sila makakapamuhay ng maayos. So ang kanilang iniintindi ay ang kanilang sariling pangangailangan din. Hindi natin naisip na ang number 1 na kailangan natin ay ang Panginoon natin. Kasi sa Kanya nagmumula ang lahat ng kailangan natin. Kailangan natin ng buhay. Kaya kita yung mga naghahanap buhay, di ba? Sabi ko nga, hindi nahanap buhay ang kanilang ginagawa kasi sarili na nila ang kanilang binibigyan ng panahon. Ang Diyos ay wala na. Parang pangalawa, pangatlo, pang-apat, panghuli na ang Panginoon sa kanilang priority. Kaya ang nangyayari, kayod ng kayod, at ayun, yung hanap buhay nila ay nagiging hanap patay, di ba?
Bakit ka maghahanap buhay pagkatapos ma-ospital ka, pagkatapos ay gagastos ka ng malaki na kulang pa yung sweldo mo sa pagpapagamot mo, di ba? So, imbis na buhay ang hinahanap mo, patay ka. Kasi sa sobrang pagod, sa sobrang stress, sa sobrang ayun, yung hindi natin nabigyan ng pagkakataon ng Panginoon. So, sa ating panahon, malapit na nga dumating ang Panginoon, di ba? Kailangan natin na bigyan ng pagkakataon ng Panginoon or bigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Minsan nakala natin ang Diyos ang nangangailangan sa atin. Hindi po, tayo ang nangangailangan sa ating Panginoon. Ang ating pong babasahin o pag-aaralan sa umagang ito ay mula sa Lucas chapter 2, verse 8 hanggang 14. Ito pong chapter nito o itong mga verses na ito ay pinapakita ng mga verses nito ang ang announcement ng ating Panginoon. Ang pinapakilala at pinapakita din dito ng Panginoon yung kaugnayan ng mga nasa nasa mababang mababang uri ng pamumuhay. Kasi po ang mababang uri ng pamumuhay doon ay yung mga shepherds. Yung mga shepherds na nag-aalaga ng kanilang mga hayop. So sabi po dito, basahin natin mula sa Lucas chapter 8 verse 14. Ang sabi, in the same region, there were some shepherds staying out in the fields and keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord suddenly stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terribly frightened. But the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will be for all the people. For today, in the city of David, there has been born for you a Savior, who is Christ the Lord. This will be a sign for you. You will find a baby wrapped in clothes, and lying in a manger. And suddenly there were appeared with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom He is pleased. Yan po ang ating salita ng Diyos ng ating pag-aaralan. Pinapaalam dito o pinapakita ng Bible o ng salita ng Diyos ang pagdating ng ating Panginoon or dumating na ang ating Panginoon na ang unang nakaalam ay ang mga shepherd, ang sabing ganun, the lowest case of the society at that time. Nung panahon na yon, sila ang itinuturing na pinakamababang uri ng tao ba? Hindi naman kasi ang tao pantay-pantay. Pinakamababang uri ng kalagayan ng tao siguro. Kasi sila yung mahirap lang, di ba? Pero tignan po ninyo, ang Panginoon ay ibinalita ng mga anghel doon sa mga mababang uri ng kabuhayan. Hindi yung mayayaman, sa mahihirap niya ipinakilala o ibinalita ang isang magandang balita. Alam po ninyo yun doon sa Matthew chapter 5, di ba? Doon sa Matthew chapter 5 ay sinasabi doon blessed or happy. Kasi ang blessed ay happy sa ibang salin. Lalo na sa King James Version, ang blessed ay happy ang kanilang salin. So dito po ay pinakita na ang mga pinagpala ng Diyos ay yung mga mahihirap lang. Hindi yung mga ubod ng yaman na ang sarap ng tulog nila nung panahon na yun. At sabing ganon ay ang mga shepherd na ito ay nandun sa labas sa fields. Ano ba sa Tagalog ang fields? Okay. Parang bukid, kabukiran o malalawak na lugar na kung saan pwedeng pakainin yung kanilang mga hayop. Sa bukid kasi kakainin ba naman yung palay. So, doon po sa malawak na
na ano yung madamo yan madamo na makakakain ng kanilang flocks. Kasi syempre yung mga hayop no, na ano ay mga damo ang kinakain or mga dahon ano. So binabantayan nila ang kanilang mga hayop sa gabi. So ang ibig sabihin po nito ay hindi malamig ang gabi. Ang gabi ay hindi malamig at ang gabi ay pwede ka mag-stay sa labas dahil hindi malamig ang gabi. So kung pag-iisipan natin at pag-aaralan ay hindi rin po totoo na December 25 ipinanganak ang ating Panginoon. Kasi ang pagkapanganak ng ating Panginoon, ito yung pagkatapos ng Passover. Tatandaan natin na ang Panginoon ay isinilang para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Ito po yung manifestation ng Passover. Ano ba yung ginawa sa Passover? Yung Passover po, ito yung merong inihain na hayop ang bawat Israelite doon sa bansa ng Egypt. At bawat po hayop na pinatay may dugo, di ba? Nagbubo ng dugo. Ibig sabihin ay ano na nga yung sinabi sa Hebrews, na nabuhos ang dugo at ang bawat dugo ay inaano doon sa bawat hamba ng pintuan, na ang ibig sabihin bawat pintuan, bawat bahay na makita yung dugo ng inihain na tupa ay lalagpasan ng spirit of death. Dito sa atin reaper, reaper. Pero doon noong panahon na yung spirit of death, kasi ang buong Egypt ay papatayin ang lahat ng firstborn sa gabi na yon. Kasi yun na yung last na last na himala o last na curse ng Diyos sa panahon na yon doon sa Egypt, dahil ayaw nilang palayain ang mga Israelites sa Egypt. So ang nangyari po sa Egypt ay nung Passover na yun po, kailangan ng mga Israelite na maghanda, at ang kanilang paghahanda ay simula po doon sa lalagay ng dugo doon sa bawat hamba ng kanilang pintuan at ng bintana. Alam po ninyo, yun yung sign na pinalaya at ililigtas na ng Diyos ang mga Israelites sa bansa ng Egypt, na kung saan pinahirapan talaga sila. Ang Egypt po ay isang simbolo ng kasalanan, ng pagsuway sa Panginoon. Ang Egypt po, tignan nyo yung mga Israelites sa Egypt, no? Makikita nyo po doon na ang mga Israelites ang pinakamababang uri ng pamumuhay noon. Mga alipin po kasi sila At ang mga mayayaman ay yung mga Egyptian, syempre, bayan nila yon. At ang ginawa nilang alipin ay ang mga Israelites. Kaya tignan nyo ang Panginoon nung mag-announce dito ang angel, hindi sa mayayaman, kundi doon sa mga shepherd na nandoon sa mababang uri ng kabuhayan, ng kalagayan ng buhay, no? So nung marinig ng mga shepherds ang balita ng angel, sabi, good news, no? Good news na merong isinilang na baby sa panahon na yon, na siyang magiging tagapagligtas, no? Sabi ganon, I bring you a good news of great joy, which will be for all the people. Biruin ninyo, sabi ganon, good news ang pagkasilang ng ating Panginoon nung panahon na yon, dahil siya po ay ang ating tagapagligtas. Ganon din doon sa Egypt na good news, pero ang daming pong hirap ang dinanas ng mga Israelites na yon, na at last nagkaroon ng freedom, nagkaroon ng release ang mga Israelites dahil sa
pag-aalay ng dugo o pag-aalay ng tupa. Yung pag-aalay po ng tupa ay hindi po pwede yung may pingas, merong diferensya. Kailangan ang inaalay na tupa noon ay wala pong diferensya to, wala kang maipipintas dahil yun ay simbolo ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang simbolo ng tupa noon ay ang Panginoong Hesus na walang kasalanan, walang bahid na kapintasan. Hindi mo po pwedeng sabihin na merong kapintasan ng Panginoon o kahit na sabihin natin bulol ba ang Panginoon, hindi. Wala pong kapintasan. Kaya nga po, ang tupa na o ang hayop na inaalay nun ay usually ang tupa. Kaya tignan nyo dito, shepherd ang sinabi rito. Bakit? Kasi mga tupa ang kanilang inaalagaan. Tupa. Sheep. Diba? So, sa panahon na yon, ang Panginoong Hesus ay isinilang pagkatapos ng Passover. Hindi malayo. Sa atin dito, tignan nyo, ang pinaka mahal na araw natin dito, di ba? April. Ano ba ang mahal na araw doon? Ay, ang Passover doon. April. Sa atin, ano din April, di ba? April. At para ikaw ay makapag-stay sa labas, ay kailangan mag-stay ka sa labas until doon po ang tag-ulan po kasi ay October or November. Pwede ka mag-stay sa labas hanggat hindi umuulan, pero pagdating ng tag-ulan, wala na. At ang tag-ulan doon ay October and November or November. Ang umpisa yon. So, magpapatuloy October, November, December, January. Wala nang tao sa labas. Hindi na pwede hindi na pwede ang tawag dito, ng tupa sa labas o ng hayop. Bantay ang tao sa labas. Kahit hayop, hindi na po pwedeng ilabas sa panahon na yon. Dahil nakakulong na sila. Dahil nga, umuulan na yung October, November. Ganun din sa atin, Pero sa atin ay April din ang pinakamahal na araw natin. Sa kanila din ay nag-uumpisa ang panahon ng pag-aalaga sa labas o pag-shepherd ng mga shepherd sa labas. Pagpapastol, yun. Pagpapastol ay mula po doon sa April. At matatapos yan hanggang sa October or November. Mag-uumpisa na ang tag-ulan. Sa kanila, tag-ulan pala, Ganun ang kanilang Good morning, Sister Yuling. Kaya dumating ang ating ang mga anghel sa panahon ng April. Kasi yun yung panahon na isinilang ang ating Panginoong Hesus. Isinilang siya. At ang mga anghel ang nagdala ng balita. Tignan nyo, hindi ibinalita ang pagsilang ng Panginoon sa mga yaman, kundi doon sa mga andun sa pinakamababang kalagayan ng buhay or ng society. At nung magpakita ang mga ang anghel, sabing ganoon, I bring you good news of great joy para po sa lahat ng tao. Kita nyo, great, good news and great joy, kagalakan at napakagandang balita. Ano ang magandang balita doon? Ang magandang balita doon ay ang tagapagligtas ay isinilang. Kasi siyempre yung panahon na ang Diyos, alam niyo po yung panahon ng Malakay, doon po huling nagpakita o doon huling nagmanifest ang banal na espiritu. Wala pong pagtatrabaho ang banal na espiritu o pagkilos ng banal na espiritu pagkatapos ni Malakay. So, nagkaroon ng pagkilos ng banal na espiritu noong panahon na ang ating Panginoon o nagbalita si Gabriel kay Zacarias na isisilang o manganganak pa si Elizabeth hanggang sa
nagbalita din ang anghel kay Mary na meron siyang isisilang na sanggol nung siya ay birhen pa. Hindi ito ipinanganak o hindi ibinuntis ni Mary si Jesus na dahil o may kagagawan ang tao. Ang may gawa noon ay ang banal na espiritu. So ang banal na espiritu ay lumukob kay Mary upang magkaroon ng baby doon sa loob ng tiyan niya na ang pangalan ay si Jesus, ang ating tagapagligtas. So, ang good news dito ay dumating na ang ating tagapagligtas. Dahil nung panahon na yun, ang mga tao ay walang naririnig na good news mula sa Panginoon. Walang balita. Ang kanilang laging naririnig ay makasalanan ka, kailangan magbayad ka ng ganito, kailangan maghandog ka ng ganito. Yun ang laging pinapaalala sa kanila. Kaya ang mga tao nun, alam nyo, parang ang lungkot ng buhay ng mga tao nun. No? Tahimik ang buhay, malungkot ang buhay, araw-araw, yun ang kanilang ginagawa. Walang walang pagkilos ng banal na espiritu na siyang nagbibigay ng pag-asa sa mga tao na yun, sa mga Israel, sa mga Hudyo. Buhat nang sila ay lumabas sa Egypt, yung mga reklamador, alam po ninyo, yung mga reklamador na lumabas sa Egypt, nagpunta na sila sa wilderness, pinangunahan sila ni Moses. Alam niyo kung ano nangyari doon sa mga reklamador? Nangamatay doon sa wilderness. At yung mga mga Hudyo na lumabas sa Egypt, may mga kasama silang mga Egyptian. At siguro yung mga Egyptian na yun natakot doon sa pangyayari na nakita nila yung 10 sumpa ng Panginoon sa Egypt at naranasan po nila ang hirap. So, nung alis yung mga Israelite, yung mga Hudyo sa Egypt, sumama yung iba. Kaya lang po, sila din ang naging cause ng pagkakasala ng mga Israelites. Dahil nga, nanirahan sila sa wilderness. Sa Egypt, naninirahan sila sa kanilang mga bahay. No? Pero hindi nila nakikita yung kapangyarihan ng Diyos na kapag araw ay sinisilungan sila ng makapal na ulap para hindi sila maarawan o mabilad sa araw. At sa gabi ay sinisilungan sila ng ulap upang hindi sila o ng apoy para hindi po sila lamigin, di ba? Binibigyan sila ng liwanag at hindi rin sila giginawin sa gabi. So, yun po ang buhay ng mga Israelites nung sila ay lumabas na sa Egypt. Bagamat ganun, ay sustain pa rin ng Panginoon ng kanilang pangangailangan, di ba? Ang bubong, ang kanilang pangginaw, balabal, yun yung bubong, yung makapal na ulap, at yung balabal ay yung apoy na nakapaligid sa kanila, na kung saan ay magbibigay ng liwanag sa kapaligiran at ng kanilang parang balabal nila para hindi sila ginawin. So, yun po ang kanilang buhay noon. At dumating ang good news sa pamagitan ng pagbabalita ng anghel sa mga shepherd. Nandun po sa wilderness ang mga shepherd na nagpapakain, ng kanilang mga hayop. At ang sabi doon sa verse 12, verse 9, sabi ganon, an angel of the Lord suddenly stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terribly terrified or frightened. Siyempre, matatakot ka dahil sa panahon na yun nga, sabi ko, walang pagkilos ang banal na espiritu. Kaya wala din mga anghel, walang taga-balita, walang taga-hatid ng good news, no? So, walang nanggagaling sa langit o sa Panginoon natin na bababa para sa mga tao. So, yung anghel, excuse me po, ay nagpakita doon sa mga shepherds, doon sa mga pastol na nagpapastol ng gabi na yon, at ang liwanag, makikita po nila yung liwanag na nagbigay ng liwanag sa kabuuan ng lugar nila, no? Kaya sila natakot. Biruin mo naman, magliwanag doon sa lugar na yon, biglang nagliwanag. Siyempre, ang una mo mararamdaman ay matatakot ka.
Buti hindi sa panahon natin. Pagka sa panahon natin, ang isipin ng mga tao ay, ano yan? Yung flying saucer, no? Mga alien. So, natakot po ang mga shepherd. Pero sabi ng angel, sabi sa verse 10, "Do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will be for all the people." Tignan po ninyo, ang good news at ang great joy ay para po sa lahat ng tao. Hindi po ito para lamang sa mga mahihirap na sinasabi dito, no, na nasa wilderness. Ito po ay para sa lahat ng mga tao. Kung tatanggapin po nila ang good news at kung sila po ay matutuwa sa good news, sa kanila po yon. Sabi po rito sa 11, "For today in the city of David there has been born for you a Savior," tagapagligtas. Doon sa city of David, saan ba yan? Ay merong isang isinilang na tagapagligtas na ang tatawag sa kanya, ang itatawag sa kanya ay Kristo, Christ the Lord. Di ba? Ang tagapagligtas, ibig sabihin po kasi ng Christ ay Messiah or tagapagligtas. So doon po sa bayan daw ni City of David ay merong isang tagapagligtas na isisilang, which is Christ the Lord. So binalita ng anghel yan at binigyan ng palatandaan dahil yung panahon na yun ay baby pa, kasi malapit lang doon yung yung sabsaban diba? Kasi may mga hayop doon, so may mga sabsaban sa malapit. Sabing ganun, yung verse 12, "This will be a sign for you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Nakita niyo yon na ang Panginoong Hesus nung puntahan ng mga shepherd, tingnan niyo yung mga shepherd wala pong dala kundi ang kanilang mga sarili. At doon sa pinagpanganakan ng Panginoon, may mga hayop na rin na kasama ng mga shepherd, So, doon po ay nakita nila yung isang baby na nakabalot sa isang lampin o sa isang tela. Siguro po yun yung mga balabal nila Mary at ni Joseph na ibinalot doon sa baby. At nung pagkasabi po noon ng mga angel ay nag-appear o lumabas ang maraming angel at umawit sila. Sa atin umawit no? At ang sabi po doon ay pinupuri nila ang Panginoon. Multitude of the heaven, and sabi po sa verse 13, basahin ko na. "And suddenly there appeared with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying," maraming angel, pero marami rin pong yung heavenly host. Ibig sabihin, hindi lang angel, kundi yung mga unang mga mananampalataya o mga tagasunod ng Panginoon ay naglabasan. Bakit? It's a great joy, no? Great joy, and sabi ng Panginoon doon? Good news and great joy. So, ang buong kalangitan ay nagkaroon ng praise and worship siguro. At pinuri nila at niluwalhati nila ang ating Panginoon dahil doon sa pangyayari na yun. Dahil sa pagdating ng banal na ng ating tagapagligtas. Biruin nyo, ang tagapagligtas natin ay nung panahon na yun hindi rin siya hindi rin maintindihan ng mga angel noon, panahon na yun, kung bakit tao ang tagapagligtas ng mga tao rin, no? And ito po nagsimula na naman si Satan dito sa panahon na to, na talagang nilalason ang kaisipan ng mga tao. Nakita niyo po ang unang nilason ng isip ay yung si Herodes na natakot na palitan nitong batang ito na magiging hari dahil nakasulat po. Tingnan niyo, nakasulat na po sa kanilang book of prophecy ang mga mangyayari sa mga susunod na panahon. At binasa ng mga priest o ng mga pari ni Herodes
yung ano na yon, yung libro na yon, pagkatapos na sabihin ng tatlong matatalinong tao, yung wise men, hindi po mga hari yon, wise men, mga leaders po yun ng kanilang bansa, ay na isinilang ang isang magiging hari. Natakot si Herodes. So nung malaman ni Herodes yun, ay pinaintusan niya ang kanyang mga scribes na hanapin ang book of prophecy na yun at basahin sa kanya yung tungkol sa nangyayari sa Bethlehem. So sa panahon na yun, ang lahat ng mga angel at heavenly host ay nagpuri at nagpasalamat sa ating Panginoon. Dito sa atin, kinakanta nila itong verse 14. Glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom He is pleased. Ito, tandaan po natin at bigyan ng pansin. Ang sabi ng Panginoon, glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom He is pleased. Yan pong praise na yan na sinabi, with whom He is pleased. Yan po ay isipin natin, anong ibig sabihin nun? Ang sabi niya, glory to God in the highest, no? Luwalhatiin ang Diyos sa pinakamataas, sa kataas-taasan, di ba? Purihin ang Diyos dahil dumating ang kapayapaan sa lupa para sa lahat ng tao. Kapayapaan mula sa ating Ama, mula doon sa kataas-taasan. Dumating ang kapayapaan. Kaya po, ang kapayapaan, sabi nga po doon sa verse yun, sa I give you peace not from this world, peace from God. Kaya po matuwa tayo kapag tayo po ay payapa, no? Payapa po ang ating kalooban, kahit na maalaman natin na darating ang Panginoon sa panahon na itinakda niya at kukunin niya ay ang mananampalataya niya, ang mga tapat na mananampalataya ay kukunin niya. Ito ay isang malaking good news po ito, no? At ito po ay may kapayapaan ang lahat ng tao kung nasa kanya ang Panginoon. Alam nyo kasi pagka ang tao ay payapa, wala po siyang problemahin. Yung kapayapaan na galing sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, di ba? Do not let your heart be troubled. At sabi ni Pablo, do not be anxious in everything. Instead, bring it to prayer. Excuse me ulit. Manalangin tayo. Kung tayo ay nababagabag, pumunta tayo sa ating pananalangin. Kung ano yung ating inaalala, dalhin natin sa prayer. Kasi hindi pwede na tayo ay mabahala sa mga bagay na hindi naman tulong sa ating kaligtasan. Kagaya nga, sa panahon natin, maraming nadidepress, mga na-stress. Bakit? Kasi inaalala ng tao ay ang kanilang nararamdaman, ang kanilang mga kinalalagyan, ang kanilang kalagayan. Minsan naiisip ng tao na ang tao ay nag-iisip na ano ang kanilang kinabukasan. O kaya mahilig ang tao din mag-alala ng mga bagay na hindi na dapat alalahanin. Yung mga pangyayari sa nakaraan, hindi na rin dapat na alalahanin kasi yung mga pangyayari na yun ay nakalipas na. Meron ka ng bagong buhay ngayon. At yung bagong buhay ngayon, ang iyong pagtuunan kasama ng ating Panginoon. Alam niyo yung buhay noong nakaraan, kung ako nga, pag inaalala ko yung buhay ko noong nakaraan, hindi ko naalala ko yung mga hirap namin, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi, yung sa kabila ng kahirapan namin, at sa kabila ng mga masasakit na pangyayari sa aming buhay, nagpasalamat ako sa Panginoon kasi hinango niya kami doon Dinala niya kami sa kalagayan na katulad nito, na kami ay nakalaya doon sa kahirapan, sa masasakit na karanasan, at kami ay tinalaga ng Diyos na kami ay maging lingkod niya, makilala namin siya, at
isuko namin ang aming lahat ng alalahanin sa Kanya. Alam niyo, buong pamilya ko mula sa aking ama hanggang sa pinakabunso ay tinawag ng Panginoon upang italaga sa kaligtasan. Ganon din sa aking immediate family ngayon, mula sa aking asawa hanggang sa aming apo. Dahil may apo na kami, ay nakilala namin lahat, sumusunod kami lahat sa ating Panginoon. Kaya nga po, yun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Kahit na maisip ko yung kahirapan namin at ang masasakit na pangyayari sa aming buhay, ay hindi ko yun tinuring na kasawian ng aming buhay, na ikalulungkot ko at at dahilan ng aking paglayo sa Panginoon at gumawa ng mga bagay na hindi ko dapat gawin. Hindi ko ginawa po yun. Ang ginawa ko po ay nagpasalamat ako sa Panginoon kasi binago niya po ang aking buhay. Dahil kung ako'y nanatili doon sa nakaraan, papunta ako sa kapahamakan, di ba? So, salamat sa Panginoon dahil pinalaya niya ako sa mga hindi magagandang karanasan at mapapait na karanasan na dinanas namin. Hindi niyo alam kung ano yung karanasan namin mula pagkabata hanggang sa tawagin kami ng Panginoon, hanggang sa maglingkod kami sa Panginoon, lalo na nung kami ay tawagin ng Panginoon para maglingkod, lalo nung kahirapan ang aming dinanas, kahirapan ng buhay, kahirapan ng aming damdamin, emosyon, physical, at tingnan niyo si Pastor Greg hanggang ngayon ay nag-aano sa physical, pero hindi po namin dinala yun as against God. Ito ay dinala namin as good news at peace sa aming buhay. May kapayapaan kami sa aming buhay. Kaya nga kahit anong hirap ang dumating, sabi nga ng mga tao ngayon mahirap daw ang buhay. Talagang mahirap ang buhay kapag wala ka sa Panginoon. Kailangan magbanat ka talaga ng buto. Kailangan talagang magsakripisyo, tawag nga ng iba, magsakripisyo. Kasi iyan ay galing sa mundo, pero kung ikaw ay may kapayapaan galing sa Panginoon, mapayapa ang buhay mo. Kasi lahat ng mga pangyayari, dadali mo sa panalangin at malalaman mo at makikita mo na ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan. Tignan nyo, kapag tayo po ay nanalangin, ibinigay natin sa Panginoon ng buong katapatan yung ating mga alalahanin, ang ating mga problema, ang lahat ng masasakit na pangyayari sa ating buhay, nagiging payapa tayo, nagiging payapa ang ating kalooban pag ginawa po natin yun. Kasi alam natin na meron tayong kasama, meron tayong kasama na tumutulong sa atin upang maibsan yung ating mga alalahanin at ang ating mga problema, ang ating mga pangangailangan. Napakabuti nga ng Panginoon dahil binigyan niya tayo ng kapayapaan. Pero tingnan po natin itong tingnan po natin itong huling sinabi na sabing ganon, with whom He is pleased. Ang ibig sabihin ay kapayapaan niya, ang pagdating ng Panginoong Jesus ay kaligtasan para sa lahat ng tao at para doon sa mga kapayapaan at yan ay para sa lahat ng tao, kapayapaan. Pero hindi naman po lahat ng tao ay nasisiyahan at napapayapa, hindi nagkakaroon ng kapayapaan. Hindi po lahat ng tao ay naliligtas o maliligtas at makakasama ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Ang sabi niya ay with whom He is pleased. Sino lang po yun? Yun lamang mga tao na tumanggap ng kanyang kapayapaan at tinanggap ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesus. Yung itinalaga ng Diyos. Yun lamang pinili ng Diyos. No? Minsan ay yun ang aalalahanin mo tuloy. Pinili ba ako ng Diyos? Kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon at sinusunod mo ang utos ng Panginoon at ang priority mo ay ang Diyos, ikaw ay tinawag ng Panginoon. Ikaw ay natuwa sa iyo ang Diyos.
ikaw ay itinalaga ng Diyos. Kung ikaw ay ginagawa mo ang lahat, ikaw ay naging tapat, ikaw ay merong personal na kaugnayan sa Panginoon, ikaw ay merong tapat na pagsunod sa Panginoon, hindi ka nag-aalala kahit na sa ating pagre-reels, 'di ba? Sa pagre-reels po, lahat ng alalahanin nandun sa mga nagre-reels, kung ano-ano nang pinaggagawa, merong parang nababaliw, parang sayaw ng sayaw, meron na nga naghubad no? Bakit? Kasi inaalala nila yung kanilang kabuhayan, at umaasa sila na sa kanilang kahit na maghubad sila ay kikita sila ng malaki o dollar. Alam niyo po yung dollar, wag pa tayong masyadong kakapit sa dollar kasi darating yung panahon na wala na po ang dollar. Papalitan na po yung ating pera. Kaya wag masyado tayong mag-alala sa pagkita ng dollar. Na pati yung ating dignity, yung ating ang tawag nito, binabagsak natin, ibinababa natin dahil lang sa dollar. Wag po tayong masyadong sa dollar, kasi hindi po yan hindi po yan panghabang buhay. Kung ikaw ay may dollar pa at ikaw naman ay namatay na dahil sa yung pag-aalala mo sa iyong kabuhayan, di wala ring kwenta yung dollar mo. At kung dumating yung panahon, buhay ka pa, na ang dollar ay nawalan na ng halaga, di wala din yung dollar mo. Itong mga nagre-reels ay masyadong sa pagpo-promote, gusto nila kumita ng dollar. At ako, binabati ko yung mga nagpo-post o nagre-reels na hindi naman nila ibinagsak ang kanilang dignity, no? Simple lang naman yung iba naman ay nagturo, yung iba ay pati ba naman yung mga yung mga tutorial, ayun, sumasayaw na rin, at kung ano na rin ang ginagawa, no, na hindi ka kanais-nais. Yun nga, naghubad na sa maraming tao. Wag po tayong ayun po yung tinatawag na walang kapayapaan. So, sino po ang mga tinawag lang ng Panginoon? In whom He is pleased. Yan po ang ating pakakatandaan, kung sino ba ang itinalaga ng Diyos. At sabi nga doon sa Matthew 7:21, ay hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, sino lang ang papasok? Ang nakalagay doon ay yun lamang sumusunod sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos. Yun lamang sumusunod sa utos ng Diyos at kalooban ng Diyos. Yun lamang. Pero yun lang ang criteria na paano kang papasok sa kaharian ng Diyos. Yun lamang sumusunod sa utos at kalooban ng Diyos. Kapag nasunod mo ang utos at kalooban ng Diyos, may kapayapaan ka po. Hindi kapayapaan dito sa mundo, kahit na ang hirap na hirap, sabi nga ang dami mong ginagawa na dito para lang kumita, para buhayin ang iyong pamilya. Yan ang naiisip ng mga nasa mundo. Pero pag inisip mo ang kapayapaan na binibigay ng Panginoon, ang pangako ng Diyos na hindi kanya pababayaan at hindi kanya iwanan, na ang pangangailangan nating lahat ay provided na ng Panginoon. Hindi po tayo mawawalan at hindi po tayo mag-aalala sa mga bagay na sabi nga ni Pablo na hindi naman dapat alalahanin. Kasi kung meron tayong Diyos, kasama natin ang Panginoon, wala po tayong pwedeng alalahanin, no? Good morning, Dang Del Coro. Ayan. Salamat sa inyong pag-preview. Marami pong mga tao na ang inaalala ay ang panahon dito sa mundo. Pero hindi nabigyan ng pagkakataon o pag-aralan o bigyan ng priority ang ating Panginoon, na siyang source ng lahat sa ating, mula sa ating buhay,
kalakasan, at sa lahat ng mga pangangailangan natin. Provided na yan ng Panginoon eh. Kung meron kang panalangin ngayon na tinutugon ng Panginoon, binibigay. Bonus na lang po yan eh. Kasi yung ating provision ay tapos na itakda na ng Panginoon ang ating provision mula pa noong, sabi nga, before the foundation of the world, He provided everything for us. At kung meron po tayong mga natatanggap ngayon dahil sa ating panalangin, ito po ay mga rewards, bonus. Rewards po na ihahain natin at iaalay natin sa paanan ng ating Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, mga followers, mahalaga ang Diyos sa buhay natin. Mahalaga na bigyan natin ng pansin ang ating Panginoon, hindi ang mga bagay na nandito sa lupa. Ako nga po natutuwa, alam niyo po, na nagkaroon ng impluensya ang devotion na ito sa maraming tao, maging sa abroad, maging dito sa aming lugar. Sa aking pagre-reels tungkol sa mga Word of God, natuwa ako kasi una, yun ang aking goal talaga, no? Hindi ko ginugol yung kumita, pero kung kikita, why not, 'di ba? Dahil biyaya yan ng Panginoon. Pero ang pinaka-goal ko ay talagang ipangaral ang salita ng Panginoon. Dahil kailangan po eh. Dahil ang daming tao ngayon ang nalilibang, lalo sa panahon natin, nalilibang sa lahat ng gawa ng kaaway. Lalo na yung mga gadget natin. Hindi nila alam gamitin ang gadget para sa kaluwalhatian ng Panginoon at para sa kanilang buhay na maging maayos. Ginagamit nila ang gadget na ito na makalimutan ng Panginoon at gumawa ng kalokohan. Kagaya nga ng mga, tinatawag natin mga scammer, di ba? Yung mga nagsasalita yung mga nakikipag-away sa social media, ginagamit yung mga gadget. Yung mga naggumagawa ng masasama, pati yung mga laro, no? Yung tawag yung ML, yung Dota, ay ginagamit sa ating social media, sa ating computer, sa ating gadget. Tignan niyo yung mga bata ngayon. Ang mga bata ay lumabas na hindi maganda ang mga ugali, no? Hindi naman lahat, kasi may mga magulang naman na nagtuturo sa kanilang mga anak ng maayos at mabuti. Pero paano yung mga magulang na busy sa trabaho, busy sa paggawa ng mga kung ano-ano, yung gadget na yan, inagaw na nila ang panahon ng pamilya. Kahit nga sa pagkain di ba? Sa pagkain, kakain na lang, nagsiselfon pa. Andiyan silang lahat sa bahay, magkakaharap sila pero hindi nag-uusap. Anong ginagawa? Nagsiselfon. Yung mga cellphone, ang ginagamit nilang pag-uusap. Buti pa yung cellphone kausap. Pero ang magulang, ang mga miyembro ng pamilya, hindi kinakausap. Mabuti pa ang cellphone, paggising sa umaga, tinitignan agad kung anong message na nasa cellphone. Pero hindi nakikipag-usap muna sa Panginoon bago buksan ang cellphone, di ba? Yung mensahe ng Panginoon hindi mabuksan. Yan yung sa Bible. Pero yung mensahe sa cellphone, binubuksan. Kaya nakakalungkot na pangyayari yan sa buhay ng tao sa panahon na to. Kaya mga kapatid, alalahanin natin na ang Diyos ang hangganan natin. Kapag tayo ay hiwalay sa Diyos, ang hangganan mo ay doon sa walang hanggang kaparusahan. Walang hanggan na po yun. Hindi ka na mamamatay kasi patay ka na. Pero buhay na buhay ang iyong kaluluwa na siyang makakaramdam ng lahat ng hirap. Kasi itong katawan lupa, patay na wala nang mararamdaman yan. Pero ang kaluluwa mo, nandoon po lahat ang iyong pakiramdam. Kaya pag ikaw ay napunta sa lugar ng kapahamakan ng walang hanggan, damang-dama mo po yun. At kung ikaw naman ay mapunta sa kaharian ng Diyos, damang-dama mo rin po ang mga magagandang bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Pero
lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, hindi po para sa Panginoon yan. Ginagawa natin yan para sa sarili natin. At sa biyaya ng Diyos, biyaya lang po ng Diyos natin nagagawa ang mga bagay na yan na mabibigay ng kaluwalhatian at ng parangal sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong salita na patuloy mong itinuturo sa amin upang kami ay makasunod sa iyong mga tagubilin, sa iyong mga utos, sa iyong prinsipyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami pinabayaan na mapapahamak. Salamat din, Panginoon, dahil patuloy na ikaw po ang magbabago ng aming mga karakter. Ikaw po ang tutulong sa amin upang masunod namin ang iyong kalooban, ang iyong mga utos. Tutulungan mo kami at ang banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa mga nasa banig ng karamdaman sa oras na ito at sa panahon na ito. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy mo pong ibangon sila sa kanilang karamdaman at magmanifest ang kagalingan na ipinagkaloob mo po sa kanila. At salamat din, Panginoon, sa lahat ng mga may pangangailangan sa panahon na ito, mula pisikal, material, emosyonal, mental, at lalong-lalo na ang espiritual na pangangailangan ng bawat isa. Patuloy na pinasasalamatan ka namin, Ama, sa patuloy na pagtugon mo at pagbibigay mo ng iyong probisyon sa lahat ng ito. Salamat din, Panginoon, sa aming Pangulo at Pangalawang Pangulo na patuloy mong ginagabayan upang patuloy nilang mapamahalaan ang bansang ito ayon sa iyong kalooban at ayon sa iyong design. Salamat po na patuloy mo po silang iingatan sa lahat ng kasamaan na at impluwensya ng kasamaan sa panahon na ito na eto marami na naman, Panginoon, mga pumapasok na problema na hindi po maiwasan ng buong mundo, kagaya po ng bagong variant ng virus. Panginoon, huwag niyo pong ipahintulot, huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na itali na naman ng may mga gawa nito ang kamay ng aming Pangulo upang sundin ang kanilang mga gusto. Salamat, Panginoon, dahil ingatan mo ang aming Pangulo at Pangalawang Pangulo at ang kanilang pamilya, O Diyos, at ang bayang Pilipinas, ang bansang Pilipinas, ang iyong lupang hinirang, at ang mga Pilipino na nakatira dito, ang mga OFW, at yung mga Pilipino na naninirahan na sa ibang bansa, patuloy na pagpalain mo at ingatan ang bawat isa. Ganon din, Panginoon, ingatan mo ang aming bansa sa lahat ng calamities, sa lahat ng disaster, sa lahat ng sakit at karamdaman, at sa lahat ng mga tao na gustong ibagsak ang aming bansa at mga nagnanakaw ng aming mga natural resources. Ikaw po ang patuloy na magbakod sa aming bansa upang ang mga bansang ito na gustong pagsamantalahan ng aming bansa ay hindi makapasok. Salamat po, Panginoon, ikaw po magkontrol ng aming bansa, ng aming mga leaders, at itayo mo sila bilang mga righteous leaders upang ipagtanggol ang iyong katwiran sa aming bansa. Maraming salamat, Panginoon. Samahan mo po kami sa maghapong ito, Diyos, at patuloy na ikaw ang magbigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan. Dalangin namin ito, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating devotion na ito, na ginagawa po ito Monday to Sunday po. Wala pong patlang po yan. 5:30 to 6:30 ng umaga. Sa Facebook, ito po ay masusundan ninyo sa Pugs Channel. Sa YouTube ay Pugs Family Channel. At paki-react na rin po at paki-comment kung meron po kayong gustong ibahagi, at higit sa lahat, paki-subscribe, paki-share. Alam niyo, sa pag-share po natin ng mga ganitong bagay, video, ay napapalawak natin ang paghahari ng ating Panginoon. At nabibigyan natin ng
aral at kaunawaan ng mga tao na kailangan natin ang Diyos. At kung may makita po kayong bell doon sa ibabaw, paki-click na rin po. At pag nag-share po kayo, pakisabi na rin na paki-subscribe na rin para po updated po tayo sa lahat ng mga gawain natin sa devotion. Maraming salamat po at muli ito po ang inyong Pastora Tess Pagulayan na nagsasabi na mahal po tayo ng Diyos, hindi po tayo niya pababayaan. Maniwala po tayo, mahal tayo ng Diyos kahit hindi mo siya mahal. Mahal tayo ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwanan. Maraming salamat. God bless us all. Bye-bye.